Isidigo nga, aminadong nagmamariwana at nagfentanyl nang hamoni na pa-drug test. Sabi ni Harry Roque, dating spokesman, bakit niya utusan ninyo na magpa-drug test si Pangulo? So justified pala pag sa tatay niya. Justified pag kay Digong. Pero sa ating Pangulo, hindi pwedeng umindi. Ano yan? Di ba po? Hindi uto-uto ang ating Pangulong Bongbong Marcos. And the burden of proof, kayo nag-akusa. Ang burden of proof, rest upon you, upon the accuser. Di patunayan ninyo, hanap kayo ng ebidensya. Di ba? Ini yung ginagawa ninyo. Gusto ninyong kunan ng ebidensya yung ating Pangulo mismo. Siya yung hahanap ng ebidensya laban sa kanya. Pwede ba yon? Hindi yan pwede sa batas. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dumaldal na naman po si Sara Duterte, talagang atat na pong umupo. Kating-kati na yung puwit. Bakit niya, Mr. Maravillas? Ito, ayaw talagang tumigil po. Sabi ni Sara Duterte, dapat kapag merong challenge na ganyan, ay isubmit mo agad ang sarili mo for a drug test. Lahat ng mga nakasama nila sa parties nila, nagsasabi na gumagamit sila ng droga. Hindi kasi umubra yung pasabog ni Amy Marcos. Imbes na paniwalaan po ng mga mamamayang Filipino, ang nangyari, nag-backfire kay Amy. Sumama mga kababayan yung tingin ng mga mamamayang Filipino kay Amy Marcos. At sabi ng mga reactions ng mga netizens, itong si Amy Marcos mga kababayan, dapat hindi na pinagkakatiwalaan. Sa politika man o kahit kahit sa pagkakaibigan. Kasi kung mismong kapatid niya kaya niyang hudasin, di ba po? Napakapiligrosong tao si Amy Marcos. Kung ang kanyang sariling kapatid kaya niyang hudasin, tayo pa kaya ng mga mamamayang Filipino o sino mang tao na makakadikit ni Amy Marcos? Di ba po? Yun ang lumabas, mga kababayan. Kaya si Amy Marcos dapat hindi na pinagkakatiwalaan ni naman. She's the worst kind of human being na kaya mong traidorin. Pati yung sariling kapamilya, sarili mong kapatid kaya mong traidorin. So, how much more ang isang kaibigan? Pati si Sara dapat hindi magtiwala kay Amy. Di ba? Kung yung kapatid nga si Bongbong Marcos, trinaidor ni Amy Marcos, ikaw pa. Unless, mga kababayan, nagagamitan lang silang dalawa. Sa bagay, sinabi na yon ni Sara Duterte noon. It's either daw, totoong kaibigan si Amy o nagagamitan lang sila. Para sa sarili nilang interest, mga kababayan. But anyway, ibigay ko sa inyo itong sabi ni Sara Duterte. At pag-usapan natin kung ito'y dapat napatulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ako sigurado, hindi ito papatulan ng ating Pangulo. Hindi po uto-uto ang ating Pangulo na pumatol sa ganyang uri ng mga hamon. Yan sabi ni Sara na kating-kati ng puwit na umupo. Hindi ka pwedeng humindi. Hinimok ni Vice President Sara Duterte si President Bongbong Marcos na sumailalim sa drug test kasunod ng paratang ni Senator Amy Marcos na gumagamit siya at kanyang pamilya ng iligal na droga. Hamon ni BP Sara, dapat magpa-drug test si PBBM para patunayan na may kakayan pa rin siyang mamuno bilang Pangulo. Una nang iginiit ng palasyo na matagal nang negatibo sa drug test ang Pangulo at hindi raw nito papatulan ang mga panawagan na sumailalim siya sa hair follicle test. Tama po. Isidigo nga, aminadong nagmamariwana at nagfentanyl nang hamoni na pa-drug test. Sabi ni Harry Roque, dating spokesman, bakit niya utusan ninyo na magpa-drug test si Pangulo? So justified pala pag sa tatay niya. Justified pag kay Digong. Pero sa ating Pangulo, hindi pwedeng umindi. Ano yan? Di ba po? Hindi uto-uto ang ating Pangulong Bongbong Marcos. And the burden of proof, kayo nag-akusa. Ang burden of proof,
rest upon you, upon the accuser. Di patunayan ninyo, hanap kayo ng ebidensya. Di ba? Ini yung ginagawa ninyo. Gusto ninyong kunan ng ebidensya yung ating Pangulo mismo. Siya yung hahanap ng ebidensya laban sa kanya. Pwede ba yon? Hindi yan pwede sa batas. Yan o, sabi ni Attorney Ranillo, Father Ranillo Calangan Aquino, Dean ng College of Law. Sabi niya kahapon, the President is challenged to submit to hair follicle test to clear air about his sister's charge of drug use. No, he should not. He should not be held hostage by every charge or accusation. Otherwise, he will do nothing but defend himself against accusations no matter how flimsy, fancy, or funny. There are processes of accountability in Article 11, Article 7 of the Constitution. Also has provisions dealing with situations where, on account of disability, the President is unable to discharge the duties of office. The President should not oblige those who are on a fishing expedition desperately looking for ways to take him down. It is not a fundamental rule of reason that she who lays the charge must present the evidence, and a loose canon is not evidence. Malinaw mga kababayan ang argumento ng isang matinong abogado at pari, si Father Ranillo, hindi ordinaryong abogado, Dean of the College of Law. Sino yung paniwalaan natin? Ang tulad ng abogado ni Sara Duterte na kitang-kita mga kababayan na hindi stable ang ano ba po? Abogado nga, pero pag umasta hindi, parang hindi abogado. Pati ang kanyang behavior, ikakaya ng isang abogado. Di ba po? Wala bang ganyan pong abogado na nasa matinong pag-iisip? Mag-astang ganyan? Walang modo, walang kahiyan, tagbanta pang papatayin yung ating Pangulo. Imagine that. Papatulan mo ang challenge ng isang ganyang tao na ini-imagine yung ulo ng ating Pangulo. Gustong tanggalin. Tapos ngayon, hinahamon yung ating Pangulo magpa-hair follicle. Papatulan mo ang ganyang uri ng hamon mga kababayan na ang intensyon to make over po bilang Pangulo ng ating bansa. Very, selfish ang motibo mga kababayan. O ito pa, isang piskal ang nagsalita na mga kababayan sa isyong ito. Post kahapon din ni Fiscal EJ. Ano sabi niya? Legal analysis. Sabi niya rito sa kanyang post mga kababayan, can the President be forced to take a drug test? Ever since Senator Amy Marcos claimed that President Bongbong Marcos is a drug user, social media went wild. And agad-agad ang sigaw ng marami, kung wala siyang tinatago, magpa-drug test siya para matapos na ang issue. Sounds simple, pero legally, hindi ganyan gumagana ang batas. Sabi ni Fiscal EJ, ano ba talaga ang sinasabi ng Republic Act 9165 or drug law? May listahan sa Section 36 kung sino ang pwedeng i-require na magpa-drug test. Drivers, gun license applicants, students, public and private employees kung nasa work rules nila. Police, military, criminally charged persons, candidates for public office. Sabi ni Fiscal EJ, kung mapapansin mo, wala sa listahan ang presidente. Hindi ito nakalimutan, sinadya talaga na hindi siya isama. Pangalawa, pero di ba fiskal kasali ang presidente sa officers and employees of public and private offices subject to mandatory drug testing under Section 36D of Republic Act 9165? Section 36D applies only to people governed by company of office rules, paliwanag ni Fiscal EJ. Meaning, employees who can be suspended, disciplined, or terminated by HR. The President is governed only by the Constitution, paliwanag ni Fiscal EJ. Hindi siya classified as an officer or employee under ordinary civil service rules. Hindi siya sakop ng labor code. Hindi siya subject sa office-based mandatory test.
He cannot be suspended or terminated like an ordinary employee. Kung gusto ng Kongreso na lahat ng sitting public officials, including the President, undergo mandatory drug test, they would have said so clearly in Republic Act 9165. But they did not. Number 3, the burden of proof is on the accuser. Ito ang basic rules sa batas. Ang gusto ni Sara Duterte, mga kababayan, silang mga nag-akusa sa ating Pangulo ang magbigay ng ebidensya sa kanila para isubstantiate yung kanilang akusasyon. Mismo yung Pangulo, may ganon. Ikaw yung nag-akusa, yung burden of proof, nasa sa inyo yan na mga nag-akusa. Di patunayan ninyo, hanap kayo ng ebidensya, hindi yung ang Pangulo ang magbigay sa inyo ng ebidensya. Hindi maaari ang ganon. Nag-akusa ka, di hanap ka ng ebidensya. Bakit mo hihingiin sa ating Pangulo na inaakusa ninyo na magbigay ng ebidensya sa inyo? Sa prinsipyo sa batas, hindi yan maaari. Yan ang paliwanag dito, mga kababayan, ng mga matitinong abogado ni Fiscal EJ, ni Dean Ranillo Aquino, na isa ring pari. Kasi kayo na mga nag-akusa sa ating Pangulo, baluktot ang inyong baluktot yung inyong pagkaunawa sa batas. Di ba? Hindi yan maaari sa mga matitinong abogado, yung mga argumento ninyo. Yan The burden of proof is on the accuser. Ito ang basic rule sa batas. Kung sino nag-akusa, siya ang dapat magpatunay. Hindi kailanman obligasyon ng inaakusahan na patunayan na siya ay malinis o inosente. So the burden never shifts to the President. Pang-apat, right now, what evidence do the detractors of the President have? No positive drug test result, no medical records, no witnesses, no physical or documentary proof. Lahat man lang nila kwento. Lahat akusasyon, bangag, ngiwi. Sabi nga natin, wala man pong physical manifestation ni sa behavior po niya, pagkatao. Walang manifestation na ang ating Pangulo addict sa trabaho. Never sa droga kasi negative po nga yung ganyang drug test result sa St. Luke's. Ano pang ebidensya ang kailangan ninyo? Ginawa na yon, paulit-ulit lang kasi gusto ninyong iupo si Sara Duterte. At si Sara mismo ngayon ang nagdidiman kasi gusto niyang umupo. Ang intensyon ng mga sumusuporta sa kanya, ng mga politiko, mga contractors, mga maimpluwensyang tao, mga kababayan malinaw kasi nasangkot sila sa mga anomalya sa gobyerno. At ang ating Pangulong Bongbong Marcos ang nangunguna sa paglaban po sa korupsyon sa gobyerno. Pag ang ating Pangulo natanggal bilang presidente, happy sila. Yan ang malinaw na intensyon po. Kaya gustong tanggalin yung ating Pangulo para hindi na matuloy ang investigasyon sa korupsyon. Di ba? Malinaw po? Malinaw po yung sabi ni Fiscal EJ. Right now, anong ebidensya na hawak ang mga detractors laban sa presidente? Wala. No positive drug test result, no medical records, no witnesses, no physical or documentary proof. Ang meron lang isang revelasyon from Senator Amy na kulang sa detalye. That is not evidence. Kwento lang niya, mga kababayan, kasi sa tingin ng marami, inggit na inggit si Amy Marcos sa kanyang kapatid, na duda nga yung iba kung talagang totoong kapatid si Amy Marcos sa kanyang ginawa. Ni Sandro Marcos, hindi niya yan gawain ng isang tunay na kapatid. Malamang hindi tunay na kapatid, mga kababayan. Nagamit lang yung apelidong Marcos. Baka hindi man talaga Marcos, pero baka Romualdez din. Nakita na ninyo, mga kababayan. Halimbawa pa, totoong kapatid. Tama si Sandro Marcos. Hindi gawain ng isang tunay na kapatid ang ginawa ni Amy Marcos. Di ba po, mga kababayan? She's the worst person in the world. She is the worst human being na pinagkanulo, trinaydor, mismong kapatid. Paano kayo magtitiwala pa sa isang Amy Marcos
Never, mga kababayan. Hindi pwedeng pagkatiwalaan ni Numan itong si Amy Marcos sa kanyang ginawa sa kanyang kapatid. Kasi kung ang kanyang kapatid na kaya niyang traidorin, ano pa tayo na mga mamamayang Filipino na hindi niya kaano-ano? Pwede niya ipagkanulo, ipagpalit sa kanyang personal na ambisyon, mga kababayan sa politika. Imagine that. Tama yung ating mga analysis, mga kababayan. Ipagpatuloy natin yung sinabi ni Fiscal AG dito. Panglima, kahit hindi siya pwedeng pilitin, bakit hindi na lang magpa-drug test para matapos? Yan ang tanong. Ito yung madalas na linya online, pero hindi siya ganon kasimple, sabi po ni Fiscal AG. Reason 1, it sets a bad precedent. Tama. Kung bawat paratang may kasamang drug test, edi kahit sinong kalaban pwedeng diktahan ang presidente gamit lang ang aligasyon. Nagiging instrumento lang ito ng political harassment. Pangduwang rason, nagpa-drug test na si BBM dati and it turned out negative. Ito yung laging nakakalimutan. So ano ang konklusyon niya? Number 1, the president cannot be compelled to take a drug test. Pangalawa, he is not covered by Republic Act 9165's mandatory or random testing. Pangatlong punto, the burden of proof is on the accuser, not the accused. Pang-apat, the president already tested negative before. Kaya sabi ni Fiscal AG, in a democracy, we prove guilt, not innocence. And we rely on evidence, not on pressure or political noise. Naintindihan mo na, Sara Duterte? Uto-uto lang ang papatol po sa mga hamon ninyo. Walang papatol sa hamon ninyo kasi yung ating Pangulo po hindi uto-uto. Hindi pa uuto sa inyo yung ating Pangulo. Matalino yung ating Pangulo. Inismol ninyo ang ating Pangulo, kayo mga Duterte. Minaliit ninyo ang sabi ninyo, ang ating Pangulo daw. Di ba laging ganyan ang naririnig natin sa kampo ng mga Duterte? Kuting ang tawag, weak leader. Pero yung weak leader, mga makapangyarihang personalities po ang pinakulong. Yung tatay mo, si Kibuloy, si Tebes, at ngayon po malamang mga senador. Nakalinya na po mga senador, mga congressmen, nakalinya na po na makulong. Magpapasko sa kulungan before Christmas. Kaya nagdo-double time kayo kasi yung mga kaalyado ninyo may warrant of arrest na. Ito na yung mga latest development. DILG gives Saldico until Monday to surrender. Hanggang bukas po. Sabi dito sa report ng GMA, the Department of Interior and Local Government Secretary, si John B. Crimolia, said that former Ako Bicol Party List Representative Saldico and his 17 other co-accused have until Monday to surrender. Sa interview sa radyo, sabi ni Rimulya, the DLG is still waiting for a copy of the warrant so that he could draft a memorandum calling for his surrender until Monday. Rimulya shared the implementation of the warrant of arrest against Ko and his co-accused would be a joint implementation between the Philippine National Police and the NBI. Ito naman yung statement ng NBI. Sabi po ni OIC Director Attorney Angelito Magno, we urge Saldico and the co-accused to turn themselves in without delay. A warrant is not a storm you wait out. It is a responsibility you confront. Surrender now while dignity is still a choice and not a consequence. Hiding will not change the evidence, the charges, or the reach of the law. The NBI stands ready to take them into custody safely and lawfully. But we remind them, courage is shown not by escape but by facing justice head-on. Yan po mga kababayan ang challenge kay Saldico ng NBI at saka ng PNP, DILG. And in fact, yung mga kasama niya, in fact, sinerve na daw, kaya lang wala doon. Sa Pasig City yata, sa kanyang kondominium. Ang balita, na monitor sa Japan si Saldico.
Nasa ibang bansa si Saldico, matagal na. Kaya nga mga kababayan, yung advice natin bilang isang kapwa Bicolano at personal nating kakilala si Saldico, na hindi ko man maituturing na kaibigan kasi ibang level siya. Multi-billionaire siya eh. Tayo, simpleng tao lang, na kababayan niya, taga dito sa lungsod. Sa kabilang barangay lang po siya. Yung kanyang bahay mga kababayan. Yung ating advice, sabi ko nga po, sana pakinggan niya yung panawagan ng ating Pangulo. Hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng contractors na nasabit po dito sa flood control scandal. Sabi ng ating Pangulo po, malinaw. Pwede siya makipag-negotiate. Gusto niyang makausap itong mga contractors. Pwede nilang gawin uli yung mga ghost projects. Gawin niya ninyo uli. Yung substandard, ayusin ninyo. Then mag-usap tayo. So, ibig sabihin, pwede naman kalimutan yung mga kasalanan basta't yung kanilang mga pagkakasala ay itutuwid nila. Di ba? Napakabait ng ating Pangulo po. Ang ayaw lang niya na anong nangyari po, yung mga projects, ninakaw yung pera, na ang consequences po, deadly. Deadly sa ating mga kababayan. Nakita ninyo yung nangyari sa dilubyo sa Cebu? Ang daming namatay. Di ba po? Kaya nagagalit yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung halimbawa, umuwi si Saldico, kausapin ang ating Pangulo personal at sabihin niya, Mr. President, pasensya na. Na-pressure kasi ako. Kaya ito, ang offer ko sa iyo, ang offer ninyo po sa amin, tinatanggap ko po. Yun lang naman po. Gagawin namin muli, ipapagawa yung mga ghost flood control projects, yung substandard, aayusin namin. Yung yaman po ni Saldico sa kanyang SALN, ang net worth niya, 4.1 billion. Sabi ko nga, magtira na lang siya ng 1 billion sa kanyang sarili. Yung 3 billion, gamitin niya para ayusin yung mga projects na hindi maayos. Di tapos ang kwento. Di ba po? Mga kababayan. Kaya kung mapapanood dito ng ating kababayan na si Saldico, that is my advice to you, kabayan. Huwag ka nang pumalag. Huwag kang magpagamit dito sa sa mga may intensyon sa politika na tanggalin yung ating Pangulo and possibly may po sa inyo, may promise. Kapag halimbawa tumulong ka sa pagtanggal sa ating Pangulo, then hindi ka na mananagot sa mga sa mga kasalanan. Medyo delikadong sugal ang ganyan po, kabayan. Sa totoo lang. The best advice, yung mismong advice ng ating Pangulong Bongbong Marcos, you cooperate with the authorities. Tapos ito pa yung sinabi ni Sara, dapat kapag mayroong challenge, hindi pala ito yung isa pa. Ito, sabi niya, sa lahat ng mga sinasabi ng administrasyon na kanilang kakasuhan at ikukulong, to see is to believe. Yan to see is to believe daw, sabi ni Sara. Naniniwala si Sara Duterte na mapapatunayan lamang ang sinseridad ng Administrasyong Marcos sa pagsugpo sa katiwalian kung mapapakulong talaga ang lahat ng sangkot sa flood control scandal. Naglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan laban kay Saldico at 17 iba pa. Kaugnay ng naturang anomalya. Pinagkakasuhan na rin ng plunder ng ICI at DPWH, SICO at Representative Martin Romualdez sa Ombudsman. Pero giit ni Sara, dapat maipresenta ng tama at maayos ang lahat ng ebidensya para managot sila sa nangyari. Yun na nga yung ginagawa ng ating Pangulo. Pero yung sinabi ninyong to see is to believe, mali. Ang tama po, believe and you will see. O diba? Sa Bible ganun po, believe and you will see. Ayan sabi sa John 21, 29, blessed are those who do not see and yet believe. Mapapala daw, mga kababayan, pinagpapala ang mga kahit hindi nakakakita pero naniniwala. Kaya yung sinasabi ni Sara na to see is to believe, mali po. Believe and you will see. Di ba po, mga kababayan? Kasi may mga bagay na hindi man natin nakikita pero totoo. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, believe. Believe and you will see. Pag naniwala ka, makikita mo. Pag hindi ka maniwala, hindi mo makikita ang totoo. Yan, kaya naniniwala sila sa kasinungalingan. Kasi ang belief nila, based on lies. Yan ang katotohanan yan, mga kababayan. Pinaniniwalaan nila kasinungalingan. Kaya hindi nila makita ang katotohanan sa ginagawa ng ating Pangulo. Di ba po? Malinaw.
Ang ginagawa ng ating Pangulo, tuldukan ng korupsyon. At dito nga po sa amin, yung mga co-accused ni Saldico, raid na po, sinerve na po yung warrant of arrest. Ayan o. Albay Police Provincial Office. Albay PPO through Ginubatan serves MPS serves arrest warrant on SunWest Board of Director. Yan o. Post ng Albay PPO. Albay Provincial Police Office. Police personnel from the Albay Police Provincial Office together with Ginubatan MPS serve an arrest warrant today, 17 hours ago kapon, against Engineer Noel Yap Cao, SunWest Board of Director in Barangay Ilawod, Ginubatan, Albay. The warrant is related to an alleged irregularity involving a public infrastructure project. Ayan ba? Pero hindi naabutan, mga kababayan. Ito pa sa Daraga naman po ito. Daraga Municipal Police Office. Daraga PNP serves arrest warrant issued by the Sandigan Bayan against one of the accused in relation to anomalous flood control project. Yan yung report ng Daraga MPS. Look, the Daraga MPS lawfully served the arrest warrant issued by the 6th Division of Sandigan Bayan on November 21, 2025 against Jean Ryan Alaurin Altea, one of the accused who were charged for the crime of malversation of public funds through falsification of public documents under Article 217 in relation to Article 1714 of the revised penal code with no bail recommended. The warrant of arrest was served by Daraga PNP Chief, Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, at the last known residential address of the accused located at Block 3, Lot 12, Velasco Street, Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga, Albay, at around 3:56 Saturday afternoon, kahapon po. The accused was not present during this service of warrant. Based on the information gathered from his wife and mother regarding his whereabouts, accordingly, Altea came home last October after his trip to Masbate and is probably in Manila at present. The Daraga PNP will continue to exert effort to arrest wanted persons as a primary component of the PNP's anti-criminality campaign in line with its core mandate that aims to ensure public safety, uphold the rule of law, and bring offenders to justice. Yan po mga kababayan. Porsigido na po na pagabulin, huntingin yung lahat ng mga may warrant of arrest na po at iharap sa hustisya. Kaya ito yung ating panawagan. Magandang umuwi na si Saldico. Kabayan, umuwi ka na. Heed the advice of our authorities. At sabi ko nga, yung advice ng CBCP, dati ka man na sano, dati kang seminarista. Di ba? Kayang-kaya mo yan. Makipag-usap ka lang ng maayos. Willing naman yung ating Pangulo. Sinabi niya yan mismo eh. Basta't ayusin lang yung mga ghost flood control projects, i-implement uli ninyo. Yung mga substandard, ayusin. Tapos mag-usapan niya tayo uli. Basta ayusin na at no cost to the government. Ano naman yon? Kaysa ganito, nagkabuhol-buhol na, sayang yung mga pangarap mo sa buhay. Sayang yung mga serbisyo ng Ako Bicol. Di ba? Maganda na sana yung mga ginagawa ng Ako Bicol po dito sa amin. Marami silang projects. Kaya lang medyo nasabit dito po. Involving billions of pesos. Yung mga pagkakamali, ang solusyon po niyan, ituwid ang pagkakamali. Yun lang naman po ang solusyon niyan. Wala man pong iba. Iba po, mga kababayan, huwag kang makinig dito sa mga kalaban ng gobyerno. Mahirap ang ganun. Pag susugal ka sa ganyan, baka talaga maipit ka ng todo. O, diba? So, yun lang po, mga kababayan, yung ating short video ngayon. Atid sa inyo nitong napakagandang product from Australia. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Yung mga gusto po na mag-try nito, mag-message na lang po kayo sa akin, Dante Maravillas. Lagi nating tatandaan sa buhay, mga kababayan, you become what you believe. Bye-bye po. God bless.